Welcome back to my channel. And yes, for today's video naman ay pag-uusapan natin yung isa pang lagi kong naririnig na woman in Pakistan has no right. Sa totoo lang, compare sa ibang bansa, compare sa mga ibang lahi, maaari natin sabihin na kulang sa kalayaan ang mga babae dito sa Pakistan. Hindi dahil sa wala silang kalayaan, kundi yung kalayaan nila compare doon sa mga non-Muslim women o yung mga babae na nabibilang sa mga hindi Muslim na bansa. Hindi naman natin masisisi yung mga tao na nagsasabi, walang kalayaan yung mga babae sa Pakistan. Kasi nga, Pakistan is a Muslim country. At dahil nga ito ay isang Muslim country, ibig sabihin ay talagang napakalayo isang Muslim woman sa non-Muslim woman. Parallel yung kanilang condition, di ba? Magkaiba talaga yung mundo nila. Ibang-iba kapag Muslim ka, yung talagang Muslim na sumusunod sa totoong itinuturo. Lalong-lalo na yung mga conservative Muslims or rigid ang faith sa pagiging Muslim, they are covered, okay? Covered from head to foot. Although hindi naman lahat ng Muslim ay nagko-cover ng buhok. Katulad nga ng family ng asawa ko, katulad ko, di ba? Hindi ako nagko-cover ng buhok. Kasi nga, yung family ng asawa ko, ang asawa ko mismo ay hindi, ayaw niya nang nagko-cover ako ng buhok. Pero syempre kapag magdadasal ka o kaya pupunta ka sa mga religious activities, kailangan syempre naka-cover ka kasi religious yun eh. Doon pa lang sa pananamit, ibang-iba ka na sa mga non-Muslim women. Syempre pag non-Muslim woman ka, masabi mo, ano ba yan? Yung gusto mo, hindi mo masusunod. Kapag Muslim ka na, napakarami ng bagay na hindi mo pwedeng gawin. Kung ginagawa mo siya dati nung ikaw ay non-Muslim, hindi mo na magagawa kapag nag-asawa ka ng isang Muslim man. Lalong-lalo na kapag ang napangasawa mo ay napaka-istrikto. Kahit hindi istrikto, yung ang gusto niya talaga ay mamuhay ka nang naaayon sa utos o batas ng Islam. Sa Muslim kasi, yun talaga ang batas ng Islam. Kung dati, nagsisigarilyo ka, umiinom ka, pumupunta ka sa mga disco, ginagawa mo yung mga worldly activities. O kapag isa kang Muslim, hindi mo na talaga magagawa yon. Against the faith na yon or haram ang mga gawain yon. So, limited na talaga yung iyong mga worldly activities. Yung nga sabi ko, hindi nga 100% na malaya ang mga tulad po ng mga kasi nga Muslim country sila. Natural na at lumaki sila sa paniniwalang sila ay isang babaeng Muslim. At kapag ipinanganak ka na isang Muslim at lumaki ka sa Islamic way o Islamic cultural way ng pamumuhay dito sa Pakistan, ay hindi mo mapifeel na wala kang kalayaan. Kasi ang kalayaan ay nakadepende sa iyong paniniwala. Okay? So hindi mo na maiisip na wala kang kalayaan kapag ikaw ay ipinanganak na isang Muslim o may kaparehong kultura ng kanilang pamumuhay. Ito po yung katotohanan na po. Marami na rin naman ngayon na modern ang lifestyle ng pamumuhay. Siguro noon mas marami yung hindi malaya o limited yung pagiging malaya ng isang babae bilang isang Muslim or bilang asawa ng isang Pakistani is because the time karamihan sa kanila talaga ay hindi nakapag-aral. Tapos limited din yung kanilang access sa social media. Although napakarami pa ring mga Pakistani o Muslim woman ang hindi nakaka-access o hindi binibigyan ng karapatan na gumamit ng cellphone o ng social media o magkaroon ng access sa social media. Ang percentage na iyan ay halos more than half na ng totoong population ngayon. Dahil karamihan, lalong-lalo na yung mga nasa city, yung mga nakapag-aral. Kahit nga hindi yung mga nasa city, kahit nga yung mga nasa village, na may kakayanang magkaroon ng cellphone, computers, or whatsoever. Sila ng access sa social media. Pag-usapan natin yung karapatan ng mga babae. Napansin ko although karamihan sa mga lalaking Pakistani ay dominante. Karamihan sa kanila ay dominante. They are the king of the house. Hindi naman lahat. Kasi moderno na yung pamumuhay din ng karamihan. May mga pagbabago na rin.
Marami na rin mga lalaki ang hindi dominante. Totohanan nga, mas under pa sila ng kanilang asawa. Ang pagiging malaya ng isang babae ay nakadepende sa pamilyang kinabibilangan niya, social status, education, places, society. Society kung saan sila nabibilang. Or lifestyle. Sa family, bakit siya nakadepende sa family? Ang pagiging malaya ng isang babae o ang pagkakaroon ng karapatan ng isang babae ay nakadepende sa kung anong kultura o anong klase ng pamumuhay or lifestyle ang isinasabuhay ng pamilya ng isang babae. Mayroon kasing mga pamilya na very strict, hindi talaga stricto, napakalaya ng babae. O binibigyan talaga nila ng karapatang maging malaya ang isang babae. So kaya nakadepende yan sa klase ng pamumuhay na isinasabuhay ng pamilyang kinabibilangan nila. Number 2 is civil status. Ito ba yung mga pamilyang nabibilang sa mahirap, sa napakahirap, mahirap, mayaman at napakayaman. So dahil dyan, syempre, iba ang magiging klase ng pagiging malaya ng babae. Pag mahirap ka, depende pa rin sa lifestyle nung family mo. Mayroon kasing mahirap na stricto yung pamilya, mayroon namang mahirap na hindi, napakahirap na hindi naman stricto ang pamilya. Ganun depende sa klase ng pamumuhay nung kanyang pamilya. Mayroong stricto at mayroong hindi. Ganun dito sa mayaman at sa napakayaman. Kapag mayaman at napakayaman, marami na dyan ang hindi talaga stricto o may kalayaan na ang mga babae. Bakit? Punta tayo ngayon ng education. Dahil nga mayaman at napakayaman, nagkakaroon na sila ng pagkakataong makapag-aral. And most of them, though not at all, ay mayroon ng access sa social media. At marami na rin silang natututunan sa paaralan o maaaring nakakapunta na sila ng ibang bansa o nakatira na sila sa ibang bansa. At lalo na kung napakayaman. Kumbaga, open-minded na masyado mga yan. Modern na, yung mayaman at mayaman, modern na yung kanilang lifestyle. So, dahil modern na yung kanilang lifestyle, hindi na po pwede sa kanila yung basta-basta na lang silang ilo-look down. Dahil nga nakapag-aral na sila, marami na silang alam, they will fight for their rights. In that way, nagkakaroon na talaga sila ng karapatan at kalayaan. Kung naman sa mahihirap, siguro mayroon din naman na kaya nilang ipaglaban yung pero kadalasan ay wala silang magawa. Dahil nga wala silang alam. So, all they have to do is to be a good Muslim woman who is yung sumusunod sa lahat ng gusto ng asawa. Yun na yung tinatawag nating very submissive. Nagiging submissive na sila sa kanilang asawa. Not only to kasi nga man is powerful in the family. They are dominated. So wala silang magagawa. They have to submit themselves, listen and follow. Kasi nga wala din silang alam. So kung mayroon man diyang malakas ang loob, nagagawa yung kanyang karapatan o ang kanyang kalayaan, iilan lamang po yun. Okay, karamihan dyan ay hindi. Doon naman sa mayayaman, hindi naman lahat siguro ay napapractice yung kanilang kalayaan. Pero pag-aral na yan at alam na nila kung ano ang kanilang karapatan at kung paano nila maisasabuhay ang kanilang kalayaan. Kaya ang education ay malaki rin ang naitutulong nila. At yan nga, papasok na naman dyan ang lifestyle. Okay? Lifestyle of the family is the society. Ano ba yung klase ng pamumuhay nila? Magawa nila yung kanilang karapatan at ang kanilang kalayaan. So dahil dito, hindi natin pwedeng sabihin na walang kalayaan ang mga babae dito sa Pakistan. Katulad na lang halimbawa, example ko na lang sa inyo, ay ang buong pamumuhay naming mga Filipina na nakapag-asawa ng Pakistani. Though hindi 100%, o hindi po lahat kami ay nagiging malaya o may kalayaan o napapractice yung aming karapatan. Mayroong swerte, may napakaswerte asawa ng Pakistani. Yung iba, nagagawa talaga nila yung karapatan nila at ipaglalaban nila yung karapatan nila at ang kanilang kalayaan. At siguro po, isa na po ako dyan. Natatawa ko kasi nakikita ko yung sarili ko eh. Siguro ako, isa na ako dyan. Kasi, no, hindi talaga ako papayag. Depende rin sa babae, depende rin sa isang Pilipina kung papayag siya na mawala yung kanyang kalayaan at ang kanyang karapatan. Pero hindi po natin masisisi yung mga Pilipinang nagiging submissive halos na, okay? But take note guys, being submissive has a different level. Sabihin, kapag submissive ka, wala ka na talagang kwenta kundi sumunod sa gusto ng isang lalaki. Remember, submissive has its own level.
So depende na sa'yo kung saan level ka nandoon. Pero wag naman sana doon sa high level ng being submissive. Doon na tayo sa moderate. Okay, moderation nasa gitna, nasa number 3. Nandun lang tayo sa gitna, okay? So, tulad na lang po namin mga Pilipina, mayroon po talagang mga Pilipina na halos hindi na nila napapractice yung kanilang kalayaan at karapatan. Dahil nga, nakapag-asawa sila ng hindi naman wrong man, pero kasi wala nga namang nakakasigurado sa magiging buhay niya at hindi talaga natin alam kung ano magiging buhay natin. Hindi lang talaga siguro sila sinuwerte. Yun. So, mayroong mga ganun na they have no choice but they have to be submissive and to endure whatever is the situation that they have right now. Kaya hindi po yan dahil walang karapatan ang mga babae dito sa Pakistan. That is their choice. Pinili po nilang hindi gawin o hindi ipaglaban ang kanilang karapatan. For whatever reasons, sila lang po ang nakakaalam. So, may karapatan po ang mga babae dito. Kahit po yung mga Pakistani na babae. Marami na po mga babae ngayon ang pinapractice na ang kanilang kalayaan at karapatan bilang isang babae. Kaya nga po, yan ay depende sa iyong ability, sa iyong willpower, determination, and most of all, to your knowledge. Kaya po lagi ko sinasabi, be knowledgeable, determined, keep the willpower to yourself para ma-practice mo yung iyong mga karapatan at kalayaan. Pero, keep in mind, not to be overly powerful over your husband, over your karapatan. Hindi dahil naisip mo, karapatan ko kasi ito, ipaglalaban ko ang rights ko. No, not that. Kailangan i-balance mo din yung sitwasyon. Kailangan alam mo din yung tama. At may tama ba itong pinaglalaban ko? Tama ba itong gusto? Balance mo. Balance mo doon sa sitwasyon at i-balance mo kung paano ba at bakit ba ito ginagawa ng asawa ko. Or bakit ko ba ito ginagawa? Everything must be in balance. Huwag masyadong maging close mind tayo dahil yun ang paniniwala natin. At huwag din masyadong i-close ang mind natin dahil naisip natin wala na tayong choice. No. Lalo na kapag buhay na po natin ang nakataya at ng ating mga anak. Do practice your rights and your kalayaan. Kasi hindi po totoo yan na walang kalayaan ng mga babae dito. Alamin nyo po kung ano ang inyong mga kalayaan. Alamin nyo kung ano mga dapat nyo gawin para ipaglaban ang inyong karapatan. Again, hindi po totoo na walang kalayaan ng mga babae dito. Depende po yan doon sa mga sinabi ko. Most of the kaya nga po may batas eh. May batas din po naman dito na ipinaiiral para sa mga karapatan ng isang babae. Karapatan ng isang asawa, karapatan ng isang ina, karapatan ng isang anak na babae. Ang kailangan lamang natin ay mayroon tayong alam. At alam dapat natin kung kailan tayo kailangang gumawa ng aksyon. Marami din po ngayon ang talagang ipinaglalaban ang kanilang karapatan. At para po doon sa mga hindi talaga nila maigawa, wala na po tayong magagawa doon. That is not only a choice, but that is because of being not knowledgeable or having no knowledge at all. Thank you so much, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day, everyone. See you on my next video.